po ang lahat. Maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Sa lubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likas sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Sumapit ng takdang panahon, isinugo ng Diyos ang bugtong na anak. Kaligtasan ng sanlibutan, maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Sa lubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likas sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Inangsak na linis, kami ay hingin sa Diyos Ama namin, awang minibigin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang pinubuhay, ipinadarasal, at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kabuhian, Panginoong Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal, upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tolda. Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inialis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang alipin sa kanila, tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwin-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mong walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan.
Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang panganay na anak, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isinayang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat sa Kanya, iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose,
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good evening po. Una po sa lahat, atin pong sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman yung mga katabi ninyo. Yan, sabihin nyo sa kanila, andito ka pa rin. Yan. Sila pa rin ba yung katabi ninyo ng mga nakaraan na gabi? Yan. Tanong ko lang po, sino na po ang nakaka-siyam na gabi na, pang-siyam na ito? Yan. Talagang marami yung nangangailangan, ano? Ayan po. Alam natin, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagsusubok na makakumpleto ng simbang gabi ay dahil may kahilingan tayo. At ngayong nakumpleto na, ang tanong, sasagutin kaya ng Diyos yung aking mga panalangin? Ito po yung tandaan po natin. Kung makakabuti po sa atin, ibibigay ng Diyos. Kung yung ating hiling ay hindi makakabuti sa atin, hindi naman gugustuhin ng Diyos na mangyari iyon. Kaya iba yung ibibigay niya. At kung gusto talaga natin at gusto ng Diyos, palaging may takdang panahon para sa ating mga kahilingan. Kaya sa lahat ng pagkakataon, palagi nawa tayong magpasalamat sa Diyos dahil palagi niyang ibibigay ang mabuti para sa atin. Amen po ba? Alam ko po may mga magulang dito. Hindi naman siguro lahat ng kahilingan ng mga anak nyo ay ibinibigay ninyo. Dahil alam din ninyo kung ano yung makakabuti sa kanila. Sa ganoong paraan ko rin po gustong ihalin tulad yung pagbibigay ng Diyos. Mas alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Kaya ibibigay niya kung ano ang makakabuti sa atin. Sa atin pong pagdiriwang, sa ating paghahanda sa pagdarating ng ating Panginoon, sa pagkakatawang tao ni Jesus Nazareno. Yung isang napakahalagang ipinapahayag po nito ay yung dakilang pag-ibig niya para sa ating lahat. Tanong ko lang po, sino po ang nakaranas na magmahal sa atin? Yan. Yan. Taas. Yan. Dami. Alam ko po may mga karanasan tayo na tayo ay umibig na. Hindi ho ba napakahalaga kapag tayo ay may kaibigan,
ay yung pagbibigay ng panahon. At tayo, kapag tayo ay umiibig, talagang ginagawa natin ang lahat-lahat para sa taong minamahal natin. Pwedeng girlfriend, boyfriend, o kaya sa pamilya. Lahat-lahat ibibigay at napakahalagang binibigay ay yung panahon. Kaya alam natin kapag nagkukulang na sa panahon yung minamahal natin, minsan ang tanong na natin, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? 'Di ba? Sa mga mag-asawa, kapag nagiging busy na masyado yung inyong asawa, ang isang tanong talaga kapag nawawala na ng oras ay mahal mo pa ba ako? At ito po yung napakahalagang ipinapakita sa atin ng panahon ng ating Panginoon sa panahon ngayon. Sa kanyang pagkakatawang tao, ipinapahayag niya na mahal niya tayo. Kaya pinasok niya yung ating oras, pinasok niya yung ating mga buhay dahil ninanais niya na maipadama sa atin yung kanyang pagmamahal. Nais niyang malaman, handa akong magbigay ng panahon para sa inyo dahil mahal ko kayo. Mula sa kalangitan, siya ay bumaba sa atin, ipinapahayag yung kagustuhan niya na magbigay ng panahon para sa ating lahat. Dahil mahal niya tayo. Yun po yung unang napakahalagang ipinapahayag ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ninanais niyang makasama tayo. At sa kanyang pagsama sa atin, hindi lang natatapos sa isang pakikipagtagpo. Ninanais ng Diyos na araw-araw ay makasama tayo. Araw-araw ng ating buhay dito hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong, minamahal din ba natin ang Diyos? At kung minamahal natin ang Diyos, nawa katulad niya, katulad ng pagmamahal natin sa mga tao sa buhay natin, maglaan din tayo ng panahon para makapiling siya. Ngayon at sa mga susunod pang mga araw hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Yung ikalawa pong ipinapahayag ng pagkakatawang tao ng Diyos, nung pagbaba ng Poong Jesus Nazareno sa sanlibutan, sa sangkatauhan, ay yung pag-ibig niya na nagsasabing, magsimula tayong muli. Magsimula tayong muli. Alam po natin sa buhay ng bayan ng Israel, maraming pagkakataon na pumili sila ng iba na tumalikod sa Diyos. At sa ating mga karanasan po sa ating mga buhay, marami rin namang pagkakataon na tumatalikod tayo sa Diyos. Pumipili ng iba, pinipili yung sarili lang natin, pumipili ng kasalanan, pumipili ng masama. Yung patuloy na pagbaba ng Diyos, yung pagkakatawang tao niya, yung pagdating sa mga sakramento, sa Eucharistia, sa kumpisal at saan pa, ang ipinapahayag po nun, ang sinasabi sa atin ng Diyos, magsimula tayong muli. Ayokong maiwan kayo ng nasa kasalanan, ng nasa kasamaan. Pwede pa nating ayusin yung ating ugnayan, yung ating relasyon. Pwede pa nating ayusin yung ating buhay para maging handa tayo sa ating walang hanggang buhay sa piling ng Poong Jesus Nazareno. Sa kanyang pagkakatawang tao, ang napakahalagang biyaya nito ay yung pakikipagkasundo, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, isang tulog na lang, bukas ng gabi, ipagdiriwang na natin ang Pasko. Nawa, ang isang iregalo natin sa ating Panginoon ay yung ating puso na malinis. At paano natin malilinis yung ating puso? Pumunta po tayo sa Kanya sa sakramento ng kumpisal. Ninanais niyang magsimula muli ng maayos yung ating ugnayan. Hindi ho ba gano'n naman tayo sa ating mga minamahal sa buhay? Kahit anong nagagawang pagkakamali, madalas talaga, dahil sa pag-ibig natin dun sa ating minamahal, ay ninanais natin na maisaayos at magsimulang muli.
Yun din po yung ninanais ng Diyos. At yun yung ipinapahayag ng pagkakatawang tao niya. Ninanais niyang magsimula tayong muli. At kung dumating yung mga panahon na tayo ay bumagsak muli, magkamali muli, yung Panginoon hindi po magsasawang sabihin sa atin, magsimula tayong muli. Tayo lamang po yung kung minsan ay nahihiyang lumapit muli sa Kanya dahil paulit-ulit na lang yung ating nagagawang kamalian. Pero yung Panginoon, ito po ay katotohanan, kailanman hindi magsasawang tawagin tayo pabalik sa Kanya. At babalikan ko yung dahilan, hindi siya magsasawang pabalikin tayo dahil ninanais niyang makasama tayo, magpasawalang hanggan. Yung ikatlong bagay po na ipinapahayag sa atin ng pagkakatawang tao ng Diyos, lalo na sa Kanyang pagbaba sa sinapupunan ni Maria, ay ito po, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na dalhin siya sa ating mga buhay. Pinagkakatiwalaan po tayo ng Diyos. Saan minsan tayo nagkukulang? Sa pagtitiwala sa ating mga sarili. Minsan sasabihin natin, hindi ko kaya yung ipinapagawa ng Diyos kasi tao lamang ako. Kung minsan sasabihin natin, hindi ko kayang magpatawad katulad ng Diyos kasi tao lamang ako. Pero mga kapatid, tao tayo at babalikan natin sa aklat ng Henesis, tayo ay nilikha mula sa muka, sa wangis ng ating Panginoon. May kapasidad po tayo katulad ng pagpapatawad at pagbibigay ng ating Panginoon. Minsan nga lamang, tayo ay nagkukulang sa pagkilala noon sa ating mga sarili. Tao po tayo at may kakayahan po tayo na maging katulad ng ating Panginoon. Lalo na sa pagpapatawad. Tanong ko lang po, kapag yung aso po ay tinahulan ng isang aso, ano pong ginagawa ng asong tinahulan? Hindi ho ba kinakahulan din? Gumaganti agad. Pero tayo pong mga tao, katulad ng Panginoon, pwede po tayong hindi gumanti. Pwede po tayong katulad niya na sinaktan, pinatay, kung ano-anong kasamaan yung ginawa sa Kanya, anong isinukli niya, anong iginanti niya, pagpapatawad at pagmamahal. At yun po yung ibinibigay ng Kanyang presensya sa buhay ni Maria at sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Magtiwala po tayo sa ating mga sarili. Magtiwala tayo sa Diyos na nananahan sa bawat isa sa atin. Pwede po tayong maging katulad niya. Pwede tayong hindi gumanti ng masama sa mga gumagawa ng masama sa atin. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Sabihin nyo, hindi ka aso. Huwag kang gumanti ng kahol. Yan. Check nyo nga, baka kumakahol na. Hindi pa naman. At sa buhay po natin, sa buhay ni Maria, alam po natin, yung isang oo niya sa Panginoon, sa paanyaya ng Panginoon, na dalhin sa kanyang buhay, sa kanyang sinapupunan yung ating Panginoon, ay hindi lamang naman natatapos sa isang oo. Anong ibig ko pong sabihin? Araw-araw ng kanyang buhay, tumutugon siya ng oo sa ating Panginoon. Kaya araw-araw ng kanyang buhay, tunay niyang nadala ang presensya at pagmamahal ng Panginoon. Tayo rin po mga kapatid, tayo ay pinananahan ng Panginoon. Tayo rin po ay araw-araw may choice na sumagot ng oo o hindi sa ating Panginoon. Hindi tayo pinipigilan ng Panginoon. Nawa, yung karanasan natin ng pagmamahal sa Kanya, yung karanasan natin ng pagpapatawad, yung karanasan natin ng kabutihan, ito yung magtulak sa atin, magbigay ng inspirasyon para sa ating buhay sa araw-araw. Sumagot tayo ng oo at madala talaga natin yung Kanyang presensya
sa mundo. Dahil ninanais din naman natin, alam ko, na maging maganda yung ating kinabukasan. Maganda yung wakas ng ating buhay. At magiging maganda lamang yung wakas ng ating buhay kapag si Jesus ang naging wakas nito. Meron po akong kwento. Meron po akong naging kaklase sa seminaryo. After namin ng 5 taon na magkasama sa seminaryo, siya po ay nag-decide na lumabas na. Dahil napagdasalan niya, napagtanto niya na hindi para sa kanya yung buhay na pagpapari. Sabi niya, para daw siya sa pag-aasawa. After 4 years, pagkalabas niya, nagkaroon po siya ng girlfriend. Binalita niya sa akin iyon. Tapos, sabi niya, sa totoo lang, marami akong takot at pagdududa nung sinimulan ko tong relasyon na ito. Sabi ko, saan naman nanggagaling yung takot at pagdududa? Sabi niya, kasi hindi ako sigurado kung yung future ba namin ay magiging okay, kung yung future ba namin ay magiging masaya, kung yung future ba namin ay magiging mapayapa. Sabi ko sa kanya, hindi naman talaga natin masisigurado ang kinabukasan. Hindi natin masisigurado yung magandang kinabukasan ng mga buhay ninyo. Pero ito, sabi ko sa kanya, naniniwala ako na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung inyong relasyon kapag araw-araw ay pinipili niyong mahalin yung bawat isa. Kung araw-araw ay pagsusumikapan niyong ayusin at paluguin yung inyong pag-iibigan. Magkakaroon ng magandang kinabukasan yung inyong ugnayan kung pagsusumikapan ninyo yung ngayon, yung araw-araw. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. Nag-aalay ang Diyos ng magandang kinabukasan. Nawa tayo na nagnanais din ng magandang kinabukasan kasama ang Panginoon. Pagsumikapan natin yung ngayon, yung araw-araw na kanyang paanyaya, na gumawa ng mabuti, na gumawa ng pagpapatawad, na magpakita ng pagmamahal, upang sa dulo ng ating buhay, hindi man sigurado, pero nakakatiyak ako na kapag araw-araw nating pinaghandaan at ipinakita yung pagmamahal ng Diyos, ang dulo natin ay ang magiging magandang kinabukasan sa piling ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa gabing ito, sa huling gabi ng simbang gabi, manatili nawa nating baunin yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos, kaya nag-aalay siya ng panahon at ng kanyang buhay para sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos, kaya sinasabi niya palagi sa atin, magsimula tayong muli. Mahal tayo ng Diyos, kaya pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na dalhin siya sa ating mga buhay at sa mundong ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan na mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli,
ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa nila ng Espiritu sa bawat pagsubok ng kanilang hinaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Tinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa Amen. sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, aming handog na alay ng bayan,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagpasahamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para
Hinihiling namin kami yedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mula
nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kaniyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y maghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit, nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office.
Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula 5:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huling paalala po para sa ating lahat. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na dalhin siya sa ating mga buhay. Maging tunay tayong tagapagdala ng ating Panginoon sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupdin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos natin manalangin, sa labas ng simbahay kakain, mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Sapagkat